lungkot. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si Jamar Legal, ang host ng Reaction TV. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pag-antabay sa ating programang Reaction. Ang kaboses mo RTV. At sa lahat po ng mga kababayan po natin na nasa iba't ibang sulok ng mundo, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga kapwa natin OFW na nasa iba't ibang bansa, kayo po ang mga buhay na bayani, mabuhay po kayong lahat. Advance Merry Christmas po sa ating mga kababayang OFW. Ayan, bakit? Parang ang lungkot ng ating kantahan. Bakit ganun? Ang lungkot? Bakit ganun? Diyos mio. Anyway, mga kababayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga RTV na sumusuporta sa Reaction. At siyempre sa RTV family, mega love shoutout. Walang iba kundi all the way from France. Kailan ba nag-request to? Kanina. Ito po ang request niya. Saan ba yan? Saan ba yung request niya? Ito. May request po kasi sa atin. Ito ang sabi niya. Pa-reaction nga po yung patungkol kay Senator Amy Marcos tungkol sa ABS-CBN galing kay GGA Channel number 16. Ayan, maraming salamat po. Okay. Kasi meron na naman ho kasing isang, aywan ko, ang hilig ko kasi talaga sa fake news dito eh. Binabago po mga kababayan, binabago po yung, alam nyo, binabago yung kwento, yung tema ng teksto, yung konteksto po, binabago at binibigyan ho ng maling kahulugan. Kailan kaya madadala po ito? Hindi ko malaman. Kilala niyo ba sinasabi ko, mga kababayan? Kilala niyo na? Kilala niyo na ba yan, yung sinasabi ko? Kasi may nagpasa po sa akin ng information na video kasi hindi naman ho nakasubscribe na doon, di ba? Nag-unsubscribe ako doon. Ito ho, sino man naman ang matutuwa sa mga explanation nung kabilang parlor na talagang tinaguri ang fake news na ginawan pa ho ako ng content para maging fake news. Pero itong taong ito, si Gcash Bay, sabihin ko na ho sa inyo, na binigyan ho ng maling interpretation yung hong sinasabi ni Madam Amy Marcos patungkol ho sa ABS-CBN. So, ganun ba yung pananaw ninyo o talagang ginagawa nyo lang na para siraan ang Marcos? Tapos sasabihin pa ho ng kabilang parlor. Paano na si Marcoleta? Paano na? 'Di ba? Yung nakipaglaban para sa ABS-CBN. Wow. Ngayon, mga kababayan, pag-uusapan po natin 'yan. Ano yung sinasabi ho dito? Okay, ito umpisahan po natin. Saan na ba 'yan? Ayan, ito to. Sana makita ninyo. Yan. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo sa panibagong adjustment na naman eh. Dali mga kababayan ayan. Para medyo medyo malinaw lang ng konti. Ayan. Kita nyo ba? Kita nyo mga kababayan? Kita ninyo. Ayan ano ang sabi po dito sa Inquirer? Anong sabi ng Inquirer? No problem with ABS-CBN reopening during Marcos presidency. Okay. Baka ito lang ho ang nakita nung isang kaparlor. Baka ito lang ho yung nakita niya at hindi niya na ho nakita yung salitang if issues are resolved na sinasabi ni Amy Marcos. Baka hindi niya ho nakita yung if issue. Okay, mga kababayan, pag-uusapan po natin. Na sinasabi niya ho ni Gcash Bay. Ito talagang fake news ito Fake news yung sinasabi niya eh. Na parang pinapalabas niya na pabor na pabor. 'Di ba? Pabor na pabor. Na parang nangyayari sa kanyang explanation sa pagkakaintindi ko at pananaw ko na sayang yung mga pinaghirapan ng mga congressman na nakipaglaban sa ABS-CBN. 'Di ba? Ngayon, ultimo si Pangulong Duterte, ang sinasabi niya is payag din naman po siya na mabuksan ang ABS-CBN.
So ibig sabihin bakit si Pangulong Duterte hindi mo ginawa ng content? O sasabihin mo na naman, ay palusot na naman nila 'yan kasi si Pangulong Duterte. Sinabi din na gano'n. Yun nga ang mali. Bakit yung kay Pangulong Duterte hindi mo binigyan ng reaksyon, ng komento, ng argumento? Bakit yung kay Madam Amy Marcos na pilit mong minamali ang sinasabi? Ngayon, mga kababayan, ito ho, tandaan natin, ano po ang sabi ni Congressman Marcoleta, ni Congressman Mike Defensor at saka ni Congressman Rimulya? Wala namang problema na mabuksan sila. Wala namang problema na makapag-operate sila. 'Di ba? Wala namang problema na sila ay magbukas uli. Pero dapat mag-comply sila kung ano ang requirements doon sa nakita nilang problema. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ho nung kabilang parlor, sayang daw yung ipinaglaban, sayang daw yung pakikipaglaban ni Marcoleta, ni Mike Defensor, ni Remulla, kung sino Babarascaga. Napapahayag lang daw basta-basta si Amy Marcos na mapabuksan ang ABS-CBN. Ano mga kababayan? Kung hindi ba naman kabobohan, kung hindi ba naman katangahan mag-isip. Alam ko magaling siya magbasa, magaling siya mag-English, magaling siya mag-translate ng Tagalog. Bakit di mo na-translate ng Tagalog ito? Ba't di mo naintindihan? Headline pa lang, oh. No problem with ABS-CBN reopening during Marcos presidency if issue are resolved. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw yan, mga kababayan. Ngayon, eto ho, balikan natin yung sinasabi ni G. Kasbay na sayang lang daw yung pinaglalaban o pinaglaban na para ho maisarado ang ABS-CBN nitong mga congressman. Mali na naman ho siya doon. Bakit? Kung hindi ba naman ho, yung argumento niya, mali na naman ho. Bakit? Unang-una, bakit nga ba naipasarado ang ABS-CBN? 'Di ba? Bakit nga ba naipasarado? Kasi wala ng prangkisa. Okay? Okay? Wala ng prangkisa. Panahon pa ni Pinoy, nagsimula yan, wala ng prangkisa. Hanggang sa magkaroon na nito. 'Di ba? Hanggang sa magkaroon na nga ng hearing, mapag-usapan na kung hindi pa dahil kay Soljen Calida, ayan na. Mga kaibigan, pangalawa, bakit uli na isarado ang ABS-CBN? Bakit hindi sila? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Bakit hindi sila nakapag-operate? Kasi bago po bigyan ng prangkisa ang isang network, kailangan dumaan muna sa pagsusuri sa Kongreso. Kasi ang Kongreso po ang binigyan. Sila po ang sa kanila manggagaling ang resolution, ang approval kung ito bang prangkisa nito ng isang network ay okay. Pero bakit hindi napabuksan? Kasi during hearing, madami po silang nakitang violation na nagsipaglabasan na ngayon. So, ang tanong, bakit na ipasarado? Kasi may violation. Kung walang violation na nakita ang Kongreso, ibig sabihin mga kaibigan, tuloy-tuloy at mabibigyan sila ng prangkisa. Tama, mali? Doon lang sa pagkakaintindi na yun mga kababayan na sinasabi niya na sayang lang daw ang pinaglaban ni Marcoleta, hindi po sila nakipaglaban. Ang pakikipaglaban na ginawa nila, dinipensahan nila yung mga kapwa nating tao, mga kapwa nating Pilipino na nagtatrabaho doon na ang daming reklamo na yun ang dapat na masunod. Bakit hindi nabigyan ng mga benefits? Bakit ganito? Nasarado po ang ABS-CBN dahil sa kanilang violation. Okay? So maliwanag po 'yon mga kababayan. Oh, 'di ba? Hindi po dahil kay Marcoleta, hindi po dahil kay Congressman Mike Defensor, hindi po dahil kay Remulla o sa ano pang mga congressman. Mga kababayan,
kung do'n ho kayo makikinig sa kabila at kung Marcos ang pag-uusapan, wala ho kayong makukuhang sustansya do'n. Dahil ilulubog po kayo, ibabaon kayo ng buhay kapag do'n kayo nakinig at Marcos ang pinag-uusapan. Sana nagiging fair ka rin. Kasi dapat binabasa mo yung mga headline. Dapat binabasa mo kung ano yung mga konteksto, yung mga text diyan, kung ano yung mga nakasulat, basahin mo lahat. Hmm. Sige nga. Iyon ang mahirap mga kababayan. Unang-una, sinasabi natin, etong ABS-CBN, hindi ho nagbayad ng maayos ng tax. 'Di ba? Ma'am Terry H, mega love shoutout po. Hindi po siya nagbayad ng tax ng maayos. Nagbayad man siya ng tax, pero sobrang laki ng kulang. Compare po natin doon sa saan? Sa GMA7. Papakita na naman natin 'to ngayon. Papakita na naman natin. Nasaan na ba 'yan? Pakita na naman natin ho. Para maliwanagan ho tayong lahat. Pangalawang pagkakataon. Saan na ba 'yon? Naku, wala yata Nako. Tignan niyo Ang laki ng ang laki ng binayaran, 'di ba? 195 million lang samantalang yung GMA7 1 billion. Isa pa ho 'yan. Ninakawan nila ang gobyerno natin. Ngayon, kung babayaran po nila 'yan, mga kababayan, okay, malaki pong chance na mabigyan sila ng kontrata at mapabigyan sila. Ngayon, ano ho ang sabi ni Madam Amy Marcos? Pakinggan natin. Basahin natin. For Senator Amy Marcos, there is no problem with the reopening of media giant ABS-CBN even as early as his brother Ferdinand Bongbong Marcos Jr. first 100 days in office if elected president, as long as issue linked to the network are resolved. Napakaliwanag po. Ang sabi dito, kung si Bongbong Marcos ay presidente na during, 'di ba? 100 days. Okay? First 100 days ay pwedeng buksan ang ABS-CBN, but as long as issues, 'di ba, ng network na ibinabato sa kanila ay ma-resolve nila. Napakaliwanag po niyan. Napakaliwanag po. In the television interview on Tuesday, Senator Marcos was asked about her stand of the reopening for the network. Shall be her brother get elected president in next year election? To my mind, ABS under the new contract defined by law and all the problems that have been already revealed once solved. Once it solves all, diba? All that. Para sa akin, walang problema. Diba? Para sa akin, walang problema, buksan yan. First 100 days para makita natin, for me, there is no problem with this reopening even on the first day, first 100 days, so that we can see. Sige nga. Sige nga. According to Marcos, he had previously worked with a member of the Lopez family back when the Governor Ilocos during the time, claim not having encountered any problems at all. Yan. So ibig sabihin dito mga kababayan. Sige nga. Magiging dilawan na ba si Amy Marcos? Sige nga. Magiging ano na ba siya? Dahil pumayag siya na mabuksan ng ABS-CBN. Even po sa atin lahat, gusto natin mabuksan din ang ABS-CBN. Wag mo nating sabihin hindi. 'Di ba? Pero kailangan ho nilang magbayad. Ang sabi nga ni Ma'am Siren of the Sea, USA, nag-uusap kami ni Ma'am Siren of the Sea. Ang sabi niya, hindi daw siya papayag na mabuksan ang ABS-CBN. Ang sabi ko naman kay Ma'am Siren of the Sea, Ma'am, ako gusto ko mabuksan ng ABS-CBN. Ang sabi naman niya, mag-unsubscribe na ako sa iyo kasi gusto mong buksan ng ABS-CBN. 'Di ba?
Pero ma'am, sabi ko hindi pa ho ako tapos. Gusto kong mabuksan ang ABS-CBN pero dapat bayaran muna nila at ayusin nila yung mga akusasyon sa kanila, iresolba nila yung kanilang mga problema bago sila makapag-operate. Hmm, yun ang sabi kong kay Ma'am Siren. Bayaran po nila ng buo. Ang sagot sa akin ni Ma'am Siren, "Oh, sige walang problema dapat bayaran nila yun kahit hulugan." Ma'am, ayoko ng hulugan, gusto ko full, 'di ba? Bandang huli kami pa nagtalo, full. Sa kanya hulugan. Kasi nga, hindi ho pupuwedeng porket sinasabi natin na gusto natin mabuksan ang ABS-CBN, gusto lang natin. Pero meron hong kasunod. May kasunod dun na kakaibat na, teka, kailangan bago buksan 'yan, bayaran niyo muna at asikasuhin at ayusin ninyo yoong, 'di ba, yoong problema ng ABS-CBN. Napakaliwanag naman ho. Hmm. Ngayon ngayon mga kababayan, ang tanong ko ho, ganito, kaya bang bayaran? 'Yun ang tanong. Kaya po bang bayaran ng ABS-CBN ang utang at ang problema nila? Kaya ba nilang iresolba? 'Yun ang tanong ko sa inyo. Sa tingin ninyo, ako'y magtatanong ha, sa tingin ninyo kaya ba ng ABS-CBN na resolbahin ang kanilang problema? Sige, lumabas tuloy ang ininang Siren ko kuya. May nandiyan ba? Ay, yung nga nandiyan oh. Ma'am Siren of the Sea, mega love shoutout po. Hmm. Sabi ni Jocelyn, parang nagbaliktaran kayo ng sagot ng kausap mo. Kasi nga gusto ko, 'di ba? Hmm. Sabi ni Ma'am Lily Tonini, hindi. Bernalyn, para sa akin malaking no. Nananahimik ako ha. Kaya pero depende. Okay. Very safe ang sagot mo ha, Sir Raymond ha. Hindi po malaking halaga na 'yon masyado. Yan, Wilman Libre. Mega shoutout po, Madam Siren of the Sea. Labo na yan, bayad din pag may time. Yes. Ito, sasagutin ko po yan. Kung kaya talaga nilang bayaran yung pagkakautang nila sa ating bansa, yung mga tao na naagrabyado nila, kung kaya talaga nilang asikasuhin at ayusin, 'di ba mga kababayan, dapat noon pa ginawa na nila yan. Too much pride ang mga Lopez. They are not going to comply. Yes, tama. Kaya nga sinasabi ko, kung gusto nilang ayusin yan noon pa. Di ba? Nga Mighty Baisa. Ako ayusin nila asunto nila. Dati pa dapat. Di ba? Kasi kung talagang gusto nila yan, hindi ho aalis yung Lopez papunta ng ibang bansa. I think siguro sabi ho nila, pumunta daw ng ibang bansa, hindi ko ho masyadong alam. Pero yun ho ang mga sabi-sabi. Pero mga kababayan, malabo. Para sa akin malabo, 'di ba? Sabi ni Sir Engineer Rodolfo Reyes, "Hoy, Banat Bay, ayusin mo ang pagkaka-vlog mo. Ginagamit mo ang pagka-anti-Marcos mo sa iyong mga content. Dahil pinasasaya mo ang mga anti-Marcos mong mga viewers, umayos ka." Tama si Sir Engineer. Fake news nga yan eh. Fake news nga yan mga kababayan. Fake news nga yan. Lagi nang fake news yun. Ako na nagsasabi sa inyo, fake news po yun. Di pa kasi nila kayang bayaran sa laki ng increase. Di ba? Increase sa nasa tagal kasi. Ang ABS-CBN na buhay na utang ang puhunan nila ang galing sa gobyerno. Di ba? Kalbonat Bay. Ayos na to ay tinitira ang mga Marcos dahil diyan siya kumikita sa mga dilawan politician. O yan nga, tama. Alam nyo dati okay naman siya eh. Pero ngayon wala na eh. Nagiging click. Ay sus, dugay na sa Manila tonto paghihapon. Ay sus, Ginoo. Ay nako po. Ayan, sige. Nagiging clickbait na po. Yan, si Banat Bay. Alam niyo yun? Dapat po yan, nire-report po yan mga kababayan. Yung mga ganun, pag mga misleading na. Paano niyo mapapatunayan yun?
O, dapat gano'n. O, yung mga CCTV rito ha, parating yan diyan sa amo ninyo. O, gano'n lang kasimple 'yon. Anyway mga kababayan, ito ho. Hmm. Sabi nga dito ni Elan Fernandez, si Panot Bay, lugaw na rin ang utak. Ibalik nila gamit ng PTB4. Yes, tama. 'Di ba? Dami na pong ginawang kalokohan sa gobyerno ng Pilipinas. Citizenship pa lang o alam nyo, ito ha, nagtataka ako. Merong silang yung bagong batas na ginagawa nila. 'Di ba sa atin sa 1987 Constitution na dapat ay dapat ikaw ay 60% born Filipino. 'Di ba tama? Kailangan 60% ikaw ay Pilipino na para ikaw ay mag-operate ng isang kumpanya. Ngayon, mga kababayan, naman ho natin yung citizenship ni Lopez ay hindi naman ho talagang Pilipino. US citizen po siya. Ngayon, mga kababayan, may bagong panukala ngayon pero hindi pa ho yata naaprubahan ito na naglalayon na full 100% na kahit ikaw ay banyaga, ikaw ay hindi Pilipino, pinapayagan ka na mamuhunan at mag-operate sa anumang gusto mong negosyo sa Pilipinas. Ayun ho yung nababago na ngayon ang Constitution. Dapat ho talaga baguhin na ho yan pag nakaupo si future President Bongbong Marcos. Di ba mga kababayan? Paano ko nasabi? Sige, papakita ko sa inyo. Ito ho. Para lang malinaw sa atin. Para lang malinaw sa atin. Hay nako. Ito. Galing ko sa SMNI. Ayan. Galing ko sa SMNI yan ha. Ito ho. Senado, yung... Yan, sige. This is SMNI, SMNI. News Channel. Truth that matters. Okay, samantala sa iba pang mga tanong dito, sa Senate naman ito, Mang Juan, aprobado na sa Senado yung panukalang batas na papahintulutan Mr. Raya, may galap shoutout. ang foreign ownership sa public services. Sa telco, sa tubig, at sa iba pang mga under ng public services. Hindi pwede yan by legislation kung constitutional law yan eh. Constitution yan. Sino ang nagpasa naman dyan? Kailangan 60% pa rin. Tingnan nyo. Kailangan 60% pa rin. Ang tanong lang, sino sa Senado ang nagpakawala niyang... Ito, si Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senator Grace Poe. Kaya Ayan na mga kababayan. Grace Poe na naman. 'Di ba? Grace Poe. Drilon. Ano ba 'yan? nga dito rin sa balita, sa 1987 Constitution, Ano ang gusto ni Drilon? 100% full foreign ownership. By law, Oo, without amending the Constitution. How can he Ay, do it? nako. ang papalitan lang, ang aamyendahan lang, yung existing na Public Services Act. Tingnan nyo nga. Alam nyo, dapat ito ha, mga kababayan, kung ito ay naaprubahan na nila sa Senado, nagkaroon na sila ng mga pagtatalo-debate dyan, at yan po ay iaakyat na kay Pangulong Duterte para maisabatas. Sana ho maibeto po ito ni Pangulong Duterte. Sana ibeto po niya ito. Kasi hindi ho pwede. Ibig sabihin nun mga kababayan, once na tayo po sa ating bansa, ang mamumuhunan na foreign ownership ay ibang bansa o ibang tao, unti-unti, sabihin niyo sa akin kung tama ako ha, yung analyze ko lang. Sabihin niyo sa akin, mauunti-unti na parang tayo
na sa sarili nating bansa ay maging sunod-sunuran na lang at maging trabador na lang. Sabihin niyo sa akin kung totoo o hindi. Kung tama ako o mali. Unti-unti tayong magiging sunod-sunuran na lang sa mga yan. Magiging tauhan na lang tayo ng mga yan kapag yan po ay nangyaring 100% foreign ownership. Naloko na tayo. Ganyan. Di ba? Ganyan ho sa atin. Sana ho, ibeto ho ito ni Pangulong Duterte. Bakit ito? Hindi dinidiscuss ni GCash Bay. Diniscuss ba niya to? Oh. Hindi niya dinidiscuss to, di ba? Baka pabor din siya ron. Baka lang. Iba ho yung sinasabi kong pabor siya. Di ba, mga kababayan? Without amending sa Constitution natin. Ma'am Josepena de Vera, may galab shoutout po from Canada. Infinite Stream, Bito agad yan ni PRRD, di gusto, foreigner. Tama. Narinig nyo na ba? Yung mga nanonood doon, na-discuss niya ba to? Di ba hindi? Sabi ni Troller Warfred, sabi ni ma'am, di po maganda yan at lalo lalaki ulo ng mga banyaga. Yung iba mga abusado na di lalo pag nangyari yan po, ay sinasabi nyo pa ho. Hindi pa sila nag-iisip. Sa bagay, kasi ang naging issue kay Grace po noong tumatakbo siya ng pagka-presidente ay yung foreign citizenship. Baka mas mahal niya po. Mas mahal niya yung mga foreigner kaysa sa sarili niyang mga kapwa Pilipino. Di ba? Ayan ho. Kasi ho, itong batas na ito, naglalayon na para ang ABS-CBN na kahit si Lopez ay hindi pure Filipino, siya ay makakapasok dito kapag nagkataon. Sabi ni Sir Engineer Rodolfo, illegal yan host, taliwas yan sa saligang batas. I-abolish muna nila yung 1987 Constitution or i-amend nila. Yes, tama. Di ba? Cariliana Amado, unti-unti na lang sasakupin ang ating bansa at tayo ang magiging banyaga sa sariling bansa. That's right. Grace po, Senator Grace po, ano ho itong mga ginagawa ninyo? Drilon. True, malulusaw ang Pilipinas pag ang ibang banyaga ang namamahala sa bansa natin. Kaya itong si Boy Tulog, Drilon, walang silbi sa Senado. Diba? Ayan ho yun, mga babayan. Diba? Tapos gusto ko makabalik ang ABS-CBN. Ito ha, take note ha, mga kababayan. Yung ginawa hong batas ni Drilon tungkol doon sa no expiration ng franchise, hindi po pasok ang ABS-CBN doon ha. Hindi po pasok ang ABS.